Harap ko sa akin para makita. Ako online lang. Sanay ka naman sa kami. Ngayon ka ba? Hindi ka rin nakakapili. Ikaw Good afternoon po everyone. May we several stand-up po. Bago po tayo mag-start, pwede po ba natin kabayan or batiin yung mga katabi po natin for tayo po ba yung masaya ngayong araw at dahil bigyan po tayo ng opportunity and time para mag-gather. Before we start po, sabi po sa mga kang-awit natin is that our strength and our hearts may fail, but truly our God is our strength. Amen? Diyos ang ating kalakasan. Training mo ng ating kalakasan sa araw-araw.
Yes, we are. For life sake, Father, we will worship you. Lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. For every answer, Always be for always for love that we call, for arms that lift us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our for days we cannot see, so much is yet to be. We'll try as we may have to face. When we'll be leaning on your grace, it will be your strength that saves us, your love that makes us strong. Through it all, we sing this song. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise.
Salamat sa Panginoon. Hindi pinata ako Well, salamat tayo sa Panginoon. Tayo kung muli ay nandito. And of course, kasama po natin ang ating kapatid na Dila at kasama din ang kanyang bahay na si Missy. Palakpakan po natin at salamat po kapag tayo po ay muli ay mag-aaral at makipagin na kanyang mga salita. Tawagin po natin ang kapatid na Dila. Thank you very much. Maraming salamat. Kuya Karding, magandang hapon mo sa ating lahat. Magandang hapon. Okay, at itong first time na kasama ko ang aking may bahay dito sa ating napakagandang kapilya. So, kamusta po kayong lahat? Okay ba? Okay naman. Okay, very good. Tayo pinag-iingatan ng ating Diyos. Ang ating pag-aaral ngayong hapon ay ito, mula sa Romans chapter 1 verses 8 to 17. Mula sa aklat o epistle ng Romans chapter 1 verses 8 to 17. At ito pong pamagat ng ating ng ating mensahe ngayong hapon, the gospel's power to transform lives, a universal message. Yung aklat ho ng Roma, hindi ho madaling maintindihan sa mga aklat ni Apostol Pablo. Isa ho sa pinakamahirap. Ngunit po itong aklat na ito, itong epistola na ito, epistle na ito, ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Bagamat hindi siya ganun kadaling maintindihan, maraming bagay sa kanya na very plain, very simple ang katotohanan. Ngunit may mga bahagi din naman na napakalalim. No? So, ang gagawin natin ngayong hapon ito, pag-aaralan natin, o pag-uusapan natin, yung unang kapitulo at saka yung verses 8 to 17. Ito yung masasabi kong pundasyon nung aklat, nung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Tingnan natin ang karunungan mula sa Banal Espiritu. Ama namin Diyos, sa langit kami po ay tunay na nagpapasalamat dahil kayo po nag-ingat sa aming lahat at binigyan po kami ng pagkakataon upang magtipon muli ngayong linggo ito upang bigyan papuri ang inyong pangalan. Kayo lamang o Ama ang karapat-dapat o tumanggap ng lahat ng papuri mula sa inyong mga nilikha, mula sa amin, inyong mga anak. Nawa o Diyos, sa aming pag-aaral itong aklat ng Romans, lalo-lalo na dito sa chapter 1, verses 8 to 17, gamitin niyo po ang banal na Espiritu na siyang mamuna sa amin upang aming maintindihan ang mga katotohanan na makikita namin dito. At nawa, sa aming mga makikita ay maging practical po sa aming buhay Kristiyano ang mga katotohanan dito upang mamuhay kami ng mga buhay na kalugod-lugod sa inyo. Itong aming hinihiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So again, the gospel's power to transform lives, a universal message. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay para sa lahat. Para sa lahat po. Meron ho mga nagtuturo na ang Ebanghelyo
daw ay para lamang dun sa mga pinili. Meron daw pinili ang Diyos, at yun sa mga pinili ng Diyos, ang Ebanghelyo ay para sa kanila kasi sila daw lamang ang gustong iligtas ng Diyos. Meron hong nagtuturo ho niya, meron hong naniniwala ho dyan, ngunit hindi ho yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alam po natin ang ating Panginoong Hesus na pinakasentro ng Ebanghelyo, kasi ang Ebanghelyo ay mensahe ukol sa Kanya, siya'y namatay ho para sa sanlibutan, para ho sa ating lahat. And so the message of the gospel is for everyone. Okay? So makikita po natin dito, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nakapagbabago ng buhay. May transforming power po ang Ebanghelyo. Okay. So ang sabi po dito, ito po yung pinaka-diwa ng ating pag-aaralan ngayong hapon ito. No? The gospel of Christ is God's powerful means, yung paraan ng Diyos, yung makapangyarihan paraan ng Diyos, ang Ebanghelyo ni Kristo, of transformation, pagbabago po. For all who believe. Sa lahat po ng nananampalataya. Ang Ebanghelyo ho, pag hindi ho pinaniwalaan, ay hindi kayang baguhin ang buhay. Pag may nanampalataya at naniwala sa Ebanghelyo, doon po nagsisimula ang pagbabago. Okay? At sabi ito, for all who believe. Okay? Calling us to live by faith and to proclaim it boldly. Ang imbitasyon ho para sa ating lahat ay mamuhay ayon sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At of course, ang Ebanghelyo din ay hindi lamang dapat nating itago. Ito dapat, dahil ito'y magandang balita, ating dapat ipinamamalita ang Ebanghelyo. Because it is good news. So we must proclaim it boldly. Walang takot po natin dapat idinideklara ang Ebanghelyo. Ito pong Roma ay isinulat po ng Apostol Pablo mga AD 57, mga 24 taon na makalipas ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Mga 24 years na isulat po ito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma. Yung iglesia ho sa Rome, hindi ho ang Apostol Pablo ang nagsimula ng iglesia niya. No? In fact, hindi ho niya kilala yung mga tao doon, personal. Okay? Paano nagkaroon ng iglesia yun? Marami ho dong nanggaling mula doon sa Acts chapter 2, nung unang ibinahagi ng iglesia doon sa Jerusalem, marami hong tiga-Jerusalem nakarinig ho ng Ebanghelyo na ligtas. Yung mga unang araw, talagang mabilis ho yung pagkalat at paglaganap ng Ebanghelyo. Nung nga sa Acts chapter 2, 3,000 in one day, nung unang ibinahagi doon sa Jerusalem. Isang araw ho, 3,000 ang nangaligtas. And after that, meron pang isa, 5,000. No? Dumadami ho, At marami ho dyan, hindi ho original nakatira sa Jerusalem. Nanggaling ho sila sa iba't ibang mga lugar. At of course, itong Rome, pinakasentro ho yan ng Roman Empire. Yung Empire ho ng Roma. At yan ho, kumbaga, yan ho ang Metro Manila ng Pilipinas. Ang Rome ho, parang Metro Manila yan. Metropolis ho yan. At lahat ho, galing sa Pangasinan, galing sa Mindanao, galing sa kung saan lugar, nagpupunta ho dyan. So, ang sinusulatan po ni Apostol Pablo dito sa aklat, ito yung mga mananampalataya sa Roma, mga Hintil at saka mga Hudyo. Mga yun po yan. Yung unang iglesia ho kasi, talagang mixed group po yan. Di ho tulad natin dito. Merong Hudyo pa sa amin dito ngayon? Meron bang Hudyo dito na nagtatato? Wala naman. Puro ho tayo mga Hintil, mga Pilipino ho tayo. Pero doon ho sa Rome, sa Rome, ano ho yun? Yung church doon, iglesia doon, maraming mga Hudyo at mga Hintil. Okay, so, nung sinulat ito ni Apostol Pablo sa kanila, itong Book of Romans, dahil meron po siyang layunin. Makikita natin yung layunin dito sa unang mga talata ng chapter 1. Alam niyo po, ang Ebanghelyo, ano ho yan napaka makapangyarihan ng Ebanghelyo. Alam po natin, kunyari, isipin po natin,
may isang swimming pool na napakalaki, Olympic size swimming pool. Kumuha kayo ng maliit na bato. Itapon po niyo sa gitna ng swimming pool. Ano ang mangyayari? Diba? Yung buong magkakaroon na ripple. Diba? Ripple effect. Kung saan lumanding yung bato na yun, bagamat napakaliit, meron hong epekto doon sa buong swimming pool. Ganun po ang Ebanghelyo. Simple lamang po ang Ebanghelyo. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay simple lamang po. Ukol po ito sa pagkamatay ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng sanlibutan, yung kanyang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay, after 3 days, nabuhay maguli ang ating Panginoon Hesus, at ang sino mang manampalataya sa Kanya ay Kanyang bibigyan ng buhay ng hanggan. Kapiling niya at ng Ama sa langit. For all eternity. Ito po napakasimple mensahe po ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo, parang may ripple effect yan. Doon ho sa pamilya namin, ang una nangaligtas, yung aking ina. Tapos, yung father ko sumunod. Pagkatapos po noon, yung kami ho, mga bata, mga anak, 2 lang po kami. Pagkatapos noon, yung tito ko, at saka tita ko, yung pamilya nila, okay, tapos talagang kumalat. Ganun po ang Ebanghelyo. Kumakalat po yan dahil sa buhay na binabago ng Ebanghelyo. Okay, so meron hong ripple effect. Kaya napaka-powerful, napaka-mapangyarihan po ang mensahe ng Ebanghelyo. Dito po sa ating pag-aaralan, 3 po ang ating punto, ukol sa Ebanghelyo. Number 1, sabi dito, the gospel unites believers in faith and mutual encouragement. Yan po ang ginagawa ng Ebanghelyo. Pinagkakaisa ho tayo. Tayo mga mananampalataya ng ating Panginoon Hesus. At para saan? Para sa ating mutual na encouragement. Pagkikikayan sa bawat isa. Upang lumakas tayo sa ating buhay Kristyano. Number 2, the gospel compels us to boldly proclaim it to all people. Kapag ang Ebanghelyo po, natanggap po natin, nanampalataya tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, ang buhay na walang hanggan na yan, napakahalaga na naisin natin ibahagi sa ibang tao. Kasi libre po ang Ebanghelyo, hindi ho binabayaran, Pero may mga ibang churches, talagang, nag-require sila ng giving. Kasi pag hindi ka, nagbibigay doon sa church nila, yung kaligtasan mo, question mark, baka hindi ka ligtas. So, kailangan patuloy ka ng bibigay. Hindi ho good news yun. Bad news ho yun. Hindi ho yun ang Ebanghelyo. But because the gospel is free, it's a free message. It is a message that transforms lives, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, dapat ho natin ipamahagi yan. Boldly, na walang takot sa lahat ng tao. Pangatlo, the gospel is the power of God. Itong mensahe ito ay kapangyarihan daw ng Diyos. Makapangyarihang mensahe itong Ebanghelyo. At ito po ay nagbubunyag ng katuwiran ng Diyos. Okay? Makikita po natin dahil ang lahat ng nampalataya sa Ebanghelyo ay itinutuwid ng Diyos. Inaaring ganap na. Yun po, napakaganda ang mensahe mo ng Ebanghelyo. Napaka-powerful, napaka-makapangyarihan po ang Ebanghelyo. So, buksan po natin ating mga banal na kasulatan at ating pong pag-aaralan itong Romans 1:8-13 muna. Sabi dito, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Wow! Sabi ni Apostol Pablo, primero o una, nagpapasalamat dahil sa Panginoon, sa Diyos, sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, para sa kanilang lahat doon sa Tiga-Roma. Hindi ho kilala ni Apostol Pablo personally yung mga tao kasi hindi ho siya ang nag-set up, nagsimula nung iglesia doon. Okay? Pero talagang pinasasalamatan ng Apostol Pablo
ang kanilang pananampalataya doon. Sabi doon, your faith is spoken of throughout the whole world. Kilalang kilala ang pananampalataya ng mga tiga-Roma. At laganap ho sa ano, pag sabing whole world, hindi ho maabot pa sa Pilipinas yun, no? Kasi wala pa hong Pilipinas noon. Ano? Yung whole world na binabanggit ho dito, yung Roman Empire. Yung Empire ho ng Rome. At malawak ho yan. No? So, sa buong Empire ng Rome, ay kilalang kilala ang pananampalataya ng mga tiga-Roma. At pinasasalamatan ni Apostol Pablo ang Diyos dahil doon. Sabi niya, for God is my witness. Ha? Saksi ko ang Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, na sinasabi niya, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Ito pong ebanghelyo, ito pong ministry ni Apostol Pablo ay isang spiritual na ministry. Itong ministeryo ni Apostol Pablo, spiritual po ito. At pinaglilingkuran niya ang Diyos Ama sa Panginoong Jesus. At dito, ipinapanalangin niya. Lagi. Sabi niya, no? Without ceasing. Walang humpay, walang tigil, patuloy. Grabe, ano, ha? Panalangin niya. At ano ang panalangin ni Apostol Pablo? Making request if by some means, now at last, I may find a way in the will of God to come to you. Sana, no, ninanais talaga ni Apostol Pablo na mabisita ang mga tiga-Roma kasi hindi pa niya nakikita eh. Hindi ko katulad ngayon, no? Maski nasa United States, meron na po tayong Zoom. Nagkikita ho. Kami ho, tuwing Monday, ni Kuya Carpin, meron ho kaming tiga-Canada, kasama ho namin. Si Jason, ang pangalan. Welcome mga kapatid. Si Jason, tiga-Canada ho. Kita namin. No, kaya maski wala ho kami sa Canada, nakikita ho na ngayon, ganun ho. Parang malapit na, bagamat malayo. Pero noong unang panahon, wala akong internet noon, wala akong telepono, wala akong cellphone. Kaya talagang sabik na sabik si Apostol Pablo na makita, makilala, makamay, mayakap, makausap. Okay, maka-fellowship itong mga tao dyan sa Roma. Kasi hindi pa niya talaga sila nakikita. Pero kilalang kilala, rinig na ni Apostol Pablo ang kanilang pananampalataya. Pero yun talaga, yung pinaka-desire, yung nananais ng Apostol Pablo, sana sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. Kasi bakit? Ang gusto ni Apostol Pablo, eventually, pag siya ay makaabot dun sa Roma, meron siyang mga, gustong gawin. Ang sabi niya dito, for I long to see you that I may impart to you some spiritual gift. Meron siyang spiritual na regalo na nais ibigay daw. That is, sabi niya, that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both of you and me. Kasi matibay po ang pananampalataya ni Apostol Pablo. At dahil matibay din ang pananampalataya ng mga tiga-Roma, gusto niya na pag sila'y nagkita, kapwa sila magpapalakasan sa kanilang pananampalataya. Mutual encouragement. Ang sabi niya, verse 13, now I do not want you to be unaware, brethren, that I often plan to come to you. Ang gusto kong malaman niyo, talagang gusto ko nang mabisita kayo dyan. But I was hindered until now. Ganun talaga mga kapatid. May mga plano talaga kung minsan, bagamat gusto mong mangyari, okay, masimulan, hindi ho natutuloy. Napornada, kung minsan, meron hong mga hadlang sa plano. Ganun din po dito kay Apostol Pablo. At ninanais kasi niya, pag siya'y nakabisita sa kanila, sabi niya, that I might have some fruit among you also. Sana sa aking pagpunta dyan, magbunga din ang aking pagbisita sa inyo. Tulad din sa mga ibang lugar ng mga hintil na pinuntahan ng Apostol Pablo. Mga ibang churches na sinimulan ni Apostol Pablo dun sa Asia Minor, doon marami mga hintil doon. At of course, iba yun. Kapag ikaw talaga nagsimula ng isang gawain at nakikita mong palagi merong mutual na pagpapalakas ng pananampalataya at gustong-gusto ni Apostol Pablo magkaroon ng bunga sa kanila. Magkaroon ng bunga. So, ang tanong ganito, para sa atin, marami tayong mga reflective question ngayon, Is my faith known to others?
Alam ba ng ibang tao na tayo yung mananampalataya ng Panginoong Jesus? O patago tayo mga Kristiyano? Ha? How does my daily life reflect my faith in Christ? Would those around me recognize the transformative power of the gospel in my life? Ayan, sikat din, dating ano yan eh. Ay, hindi naman ako kasi matagal na Quezon, si Kuya Carling. Pero doon sa aming, kumpanya, sa ASPA, meron isa doon, talagang doon sa elder na siya sa kanilang church. Pero noon, ako manginginom, malakas manigarilyo, okay? Talagang, ang buhay ho niya talagang binago. At bukang bibig niya palagi ay ang Ebanghelyo, ang Panginoong Jesus. Okay? Nanampalataya po siya dahil sa yung witness ng kanyang mga anak. Yung mga anak niya ang unang naging Kristiyano eh. Tapos naging Kristiyano din siya. So doon sa aspect meron akong Bible study doon. Isa po siya sa mga mga miyembro ng ating Bible study. So nabago po talaga siya. Nung una sumama sa amin niya sa aspect, ako, iba ho ang buhay niya noon at iba ang buhay niya ngayon. Iba ho ang bukang bibig niya noon, iba ho ang bukang bibig niya ngayon. Am I vocal about my faith in Jesus? Pag tayo ba ay nagsasalita, nababanggit ba natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus? Isa pa hong reflective question. Do I thank God for the faith of others? Pinasasalamatan ba natin ang ating Diyos sa pananampalataya ng ating kapwa mananampalataya? When was the last time I expressed gratitude to God for the faith and spiritual growth of someone else? Lord, salamat po dahil sa pananampalataya ng aking kapatid. Sa kanyang pananampalataya, nagpapasalamat kasi nababago niya din ang aking buhay. Lumalakas din ang aking pananampalataya dahil sa kanya. When was the last time? Ngayon, another question is, how can I encourage them in their walk? Yung pananampalataya ko ba ay nakakahikayat ba? Nagbibigay ba ng encouragement doon sa buhay ng aking kapatid sa Panginoon Jesus? Another question, is my faith the kind of faith that other believers can be thankful for because it is well known to the world? Masasabi ba ng iba, yan, si kapatid na Dylan, matibay ang kanyang pananampalataya. Yan, si kapatid na so-and-so, matibay ang pananampalataya niya. Kaya ba nilang iyabang ang pananampalataya? Kasi Apostol Pablo, proud na proud po siya eh. Talagang kilala ang pananampalataya ninyo dyan sa Roma. Wow, talaga namang, meron siyang nakakataba mo ng puso pag alam po ninyo na kilalang ang pananampalataya ng mga tao. Okay. Does my faith stand out in a way that glorifies God and encourages others? How can I strive to be a believer whose faith others celebrate and thank God for? Ito, magandang tanong ito. No? Paano ako mamumuhay bilang isang mananampalataya na ang aking pananampalataya ay nasa-celebran ng mga ibang mananampalataya at pinasasalamatan ng Diyos para sa aking pananampalataya? Ganun na, umabot na ba tayo sa ganun level? Maganda ho na naisin natin umabot gano'n. Kasi si Apostol Pablo talagang pinupuri niya ang pananampalataya ng mga tiga-Roma. Your faith is well known. Pangalawa po dito, makita po natin the constancy of the prayer for other believers. Nabasa po natin kanina, no? Talaga namang nananalangin si Apostol Pablo na walang humpay, walang tigil, matindi ang kanyang pananalangin dahil gusto niyang makasama po sila. So, ang tanong is, how consistent is my prayer life for others? Consistent po ba? O tuwing prayer meeting lang tayo nananalangin? Meron po kami ito sa aming group, tinatawag namin prayer warrior, isang pastor po, kasama namin yung Kuya Carling. Talaga naman, lagi niyang ipinapaalam sa amin. Araw-araw, pinupost niya po doon, praise God mga kapatid, natapos ko ang panalangin para sa inyo lahat. At ipinaalam niya na ipinapanalangin niya kami. Tulad din ni Apostol Pablo, ganun po.
Okay? Wag ho tayong mahiya na ipaalam sa ating mga kapatid. Alam mo kapatid, lagi kitang pinapanalangin. Lagi kitang pinapanalangin. Lagi kitang pinapanalangin. At bakit? Kasi pag narinig po natin yan, ano po ang nagiging epekto niya sa atin? Ha? Tumitibay po ang ating pananampalataya. Okay? Nagkakaroon po tayo ng encouragement. Ha? Hindi tayo nalulupay-pay. Okay? So how consistent is my prayer life for others? Another is this: do I have a deep longing for fellowship with others or other believers? Tayo ba mayroong pagnanais ng ay nako, linggo lang. Makikita ko na yung mga kapatiran doon sa aming church. Excited na ako. Tayo ba pupunta lamang sa church dahil, linggo na naman. Tayo pupunta doon sa church, may iiwasan ako doon. Pero kailangan ko mag-church, pero talagang meron akong iiwasan. May mga ganun, ano? Pupunta sa church, at pag nakita yung tao na ayaw nila makausap, iba ang hindi na. Pero dahil kailangan lang pumunta sa church, hindi ko tama siguro yung ganung klaseng espiritu, mga kapatid, ano? Kailangan meron tayong deep longing for fellowship with other believers. Kaya itong pagpupulang po natin ito, nagiging mas mainit po pag during the week, alam natin, gusto akong makita ni Kuya Catherine, gusto akong makita ni Ate Wyatt, itong aming Sunday na ito. Okay. Pag alam natin na inaabang-abangan tayo at ninanais ng ating mga kapatiran na makita tayo, mas naiengganyo tayo na umattend sa church. At siguro, pwede natin sabihin sa mga kapatid na hindi natin nakita dito, kapatid, na-miss kita. Gusto kitang makita. Pwede ka bang mag-church ka naman next Sunday, na-miss na kita. Yeah. Pag ginagawa po natin yan, at regular po natin ginagawa at consistent natin ginagawa, itong magiging masikip po itong ating hindi kakayanin ng aircon natin yung ating kapulungan. Okay, so very important po. How strong is my desire to connect with and encourage other believers, even those I may not know personally. Of course, hindi ho pare-pareho yung lalim ng pagkakakilala natin sa isa't isa. Kung isa, mas malalim yung pagkakakilala. Of course, ang pinakilala ko po dito, si Bukarni at saka si Ate Wyatt. Kasi nung teenager pa po ako, nung hindi pa po sila mag-boyfriend and girlfriend, kilala ko na po silang dalawa. Ganun po katagal kilala sila. So, very close po ako. No? So, bagamat iba-iba yung ating level ng pagkakakilala sa isa't isa, pag nakikipag-usap tayo sa isa't isa, dapat yung init at yung parang bang, pag kinakausap ako ni kapatid, parang matagal na kami magkakilala. Di ba? Maganda po yung ganung klaseng fellowship. May init po. Okay, dito naman po, letter C. Desire to impart spiritual gifts. Nabasa natin kanina na merong spiritual na regalo na nais ibigay si Apostol Pablo sa kanila. At ang layunin is that so that you may be established. Itong established po na ito, parang ganito. Kilala na ho yung kanilang pananampalataya. Meron na hong pundasyon. Mga Kristiyano na po ang mga tiga-Roma. May pundasyon na ho. Pero ang ninanais ni Apostol Pablo, pag siya'y makapunta doon, papatibayin pa niya yung kanilang pananampalataya. Itong, so that you may be established, yun po ang ibig sabihin nun. Okay? So that you may be established. Gusto niyang mapatibay palalo ang pananampalataya nila na kilala na sa buong sanlibutan. Okay? So ang tanong ganito, am I using my spiritual gifts to strengthen others? Lahat po tayo mga kapatid ay may mga spiritual na kaloob. Ano po ba ang kaloob ninyo? Alam mo ba ninyo kung ano kaloob ninyo? Dapat po alam mo natin. At paano ho natin malalaman yan? Paano ho natin malalaman? Usually ang kaloob ho, binibigay ho lamang sa anak ng Diyos. Lahat ho may kaloob kung kayo po ay anak ng Diyos. Ulitin ko, wala hong anak ng Diyos na walang kaloob. Kaya kung wala ho kayong kaloob, hindi kayo anak ng Diyos. Iba ho ang talento, sa kaloob. Yung mga worship leader po natin dito kanina,
May talento sila at may kaloob din. Okay? Ginagamit nila yung kanyang talento at yung kanyang kaloob na sinasama. So, kailangan makilala natin kung ano talaga spiritual gifts natin. What specific gifts has God given me? How am I using them to help others grow in their faith? Are there areas where I could be more intentional in exercising my gifts? Okay? Ang banal na Espiritu po ay nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya tayo may tawag na spiritual gifts. Kasi ang banal na Espiritu ay nasa atin. Ha? Kung hindi tayo sigurado kung anong ating spiritual gift, manalangin tayo sa Diyos at Kanyang ililiwanag sa atin kung ano talaga yung ating kaloob. At of course, naisin natin gamitin ito sa pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa dito sa ating kapulungan. Kaya nga, how am I encouraging the faith of others? In what ways am I intentionally building up the faith of those around me? Ang pagpapalakas po, nais po natin ginagawa ng sadya. Hindi aksidente na, napalakas po ang isang kapatid. Hindi, dapat sinasadya po natin. Okay? So how can I be more proactive in providing spiritual support and encouragement? Do I seek to establish others in their faith? Yan po ba ay pagnanais ng puso natin? Gusto kong mapatibay ang pananampalataya ng isang kapatiran. At usually, ang mga pagkakataon kung saan po natin nagagawa yan ay sa mga discipleship group natin. Alam po natin, di ba? Nagsimula tayo ng mga discipleship group. Doon po natin pwedeng gamitin yung ating mga kaloob, especially kung ang kaloob nyo is spirit of encouragement. At doon po natin gamitin yun. Di ba? Lalo-lalo na kung nakikita natin na sa buhay Kristiyano ng isang kapatiran, meron siyang struggles. Di ba? So how can I help also new believers grow in their spiritual maturity? Mahalaga ho na mayroong new believers. Bakit po? Ayaw natin puro old believers lang. Kasi ang old believers, eventually, namamatay po pag walang new believer. Ang isang church, okay, lumalaki po yan pag dumadami ang mga mananampalataya. Kaya kailangan may new believer na of course, nasa pag-invite po natin yan at yung sa ating pag-evangelize. Okay. So, si Apostol Pablo, bagamat hindered, mayroong hadlang, talagang persistent po siya, porsigido na gusto talaga niyang bumisita sa mga mananampalataya niyo sa Roma. At dahil nga may bunga siyang gustong ano yung bunga na ito? 4 na bunga, pwede nating masabing bunga na nais makita ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Roma. At itong bunga ho nito ay bunga din sa buhay Kristiyano po natin sa pangasalukuyan. Number 1, na bunga, conversions. Yun po ang pinakaunang bunga. Ang Panginoong Hesus, nung siya po ay pumili ng 12 disipulo, hindi siya pumili ng 12 para manatiling 12 lang po niya. Ang sabi niya, sa kanila, you will be my witnesses. Where? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Sabi niya, go and make disciples of all nations, teaching them to obey all things I have commanded you, and lo, I will be with you always to the end of the age. Matthew 28, 19 and 20. Yan po ang sabi ng Panginoon Jesus. So, di ba? New believers coming to faith in Christ, yan po ang mandate sa atin. Bawat isa po sa atin, number 2, nabunga, growth in faith. Pag tayo po ay lumalakas sa ating pananampalataya, okay, yan po ay bunga din. Bunga po yan ng banal na Espiritu, gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Isa pang bunga, yung mutual encouragement and edification. Yung mutual, kapwang pagpapalakas. Bunga po yan ng fellowship. Kung hindi ho tayo nagsasama, wala hong bunga ng mutual edification. Kasi kailangan talagang magsama. Okay? And number 4, fruit, okay, further spreading of the gospel in and through the church in Rome. Talagang gusto niyang kumalat palalo ang ebanghelyo doon sa Rome.
Mga tanong, tayo ba ay patient? Am I patient when my plans are hindered? Tayo may mga plano mo tayo, mayroon tayong nais maatim, nais magawa, pero hindi ho natin kumisa nakakamit yung mga objectives or goals natin sa buhay. Di ba? Maaaring may mga nagiging hadlang. Tayo ba ay patient? Oh, Lord, bakit naman? Matagal ko na pinaplano ito eh. Bakit hindi nangyayari, Lord? Meron akong kilala. Kaya talagang gusto niya maging misyonero sa China. Yun talagang gusto niya mangyari. Pero minsan, hindi nakapunta doon. Pero talagang frustrated siya. Gusto niya maging misyonero sa China. Sabi ko sa kanya, Kuya, baka hindi sa China ang tawag sa iyo ng Panginoon. Baka dito. Sa Pilipinas lang. Marami akong hindi mananampalataya dito, Kuya. Hindi kailangan na sa China. Hindi ba? Sabi nga, you will be my witnesses here in Jerusalem. Dito muna kayo magsimula sa Jerusalem. Bakit doon sa end, doon sa end of the world na, gusto mo parang China, no? So, kung hindi ho natin nakakamit yung mga plans po natin, ano po? Patient po ba tayo? Nagsasabi pa ba tayo sa ating Panginoon Jesus? Okay. Am I trusting God's sovereignty over the timing and the outcome? Kuminsan ang Diyos sinasabi no talaga sa ating plano. Bagamat talagang gusto natin, pero pag sinabi ng Diyos, no, tanggapin na natin. Bagamat may pagkakataon, kuminsan, bagamat may pagkakataon, hindi dahil bukas ang pinto, kailangan pumasok kayo sa pintong yun. Magbibigay ng wisdom ang Panginoon sa atin. Na bagamat may oportunidad, hindi dahil may oportunidad, ibig sabihin, go na kasi may oportunidad. Kung isa may mga tao may oportunidad, nakakasira po sa kanilang buhay Kristiyano pag kanilang kinuha. That the best option at that time was to say no rather than to say yes to the opportunity. Okay. Am I intentional about bearing fruit through evangelism? Kailan ho tayo huli ng nag-share ho ng Ebanghelyo? Sabi ko nga mga kapatid, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, simple naman po. Banggitin nyo ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sabihin nyo na kayo Kristiyano, pag-evangelize na po yun. Pag naman born again believer ako, nananampalataya ako sa Panginoong Jesus. Ganun ba ako? At naniniwala ako na bibigyan niya ako ng buhay na walang hanggan dahil sa aking pananampalataya sa Kanya. Simple lamang po. Kumis talagang nakakatakot lamang. Kasi ang iniisip po natin, i-reject kaya nilang Ebanghelyo. Feeling natin kasi, pag nag-evangelize tayo, tayong hinihindihan nila, hindi po. Pag ang tao po, rineject ang mensahe ng Ebanghelyo, ang inireject po nila, ang Diyos, hindi po tayo. Kaya wag po tayo dapat matakot. Am I intentional about sharing the gospel? Okay. What steps can I take to be more consistent and intentional about leading others? Ako po, meron akong barbero na palagi kong pinupuntahan, ginugupitan. At every time, nagpapagupit ako, chinecheck ko yung week bago ako mangunguna doon sa may worship service namin sa DCF. Sinasabi ko sa kanya, para sa church ito, itong darating na linggo, kaya ayusin mo yung gupit ko. So, talagang alam niya na ako ay mananampalataya. At dati, binahagihan mo siya, binigyan mo siya ng track. Sinabi ko sa kanya, kung may tanong ka dyan, sa salvation, mag-usap tayo. So, intentional dapat po tayo. Sadyain mo natin na ibahagi yung Ebanghelyo. Do I value mutual encouragement and edification? Gaano kahalaga sa atin yung ating kapulungan? Ito ba ang kapulungan natin? Talagang, pag hindi ako umattend ng church, kulang ang aking, parang talagang kulang ang linggo ko. Kasi, parang hindi ho kayo nag-almusal, pagdating mo ng pangalim, parang nangihina na kayo, kasi kulang may kulang di ba? Ganun po dapat sa buhay Kristiyano natin, pag hindi ho tayo nagsasama, may kulang. Nanghihina tayo sa ating buhay spiritual. Number 2, verse 14 and 15. The gospel compels us to boldly proclaim it to all people. At sabi ni Apostol Pablo, verse 14 and 15, I am a debtor
both to Greeks and to barbarians. May pagkakautang daw ang Apostol Pablo, both to Greeks and to barbarians. Pag Greeks at barbarians, ito po yung mga sibilisado at hindi sibilisado. O yung mga Grego, mga matatalino po yan. At bakit? Kasi yung mga tiga-Rome, mga Roma, yung kanilang yung form of government, yung kanilang literature, yung kanilang philosophy, ginaya ho nila sa mga Griego. Kaya ho kung ikaw ay isang aral, mula sa Greek philosophy, usually ho nanggagaling yung iyong karunungan, yung panahon ni Apostol Pablo. Kaya yung tinatawag ng mga Griego, mga sibilisado ho yan. O yung mga barbaro, yan ho yung mga hindi sibilisado. Sabi, both the wise and to the unwise. Yung mga maalam, marunong, at yung mga di ba? May pagkakautang din sa Apostol Pablo dun sa mga matataas at dun sa mga mababa. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. So talagang ninanais ni Apostol Pablo pag sino? The gospel is for everyone, mga kapatid, tulad ng sabi natin kanina. Para sa lahat ho ng uri ng tao. Okay? Obligasyon po to all people groups. Ang tanong po ganito, do I feel a sense of obligation to share the gospel with everyone? Okay? Everyone, ibig sabihin nyo, maski yung tao sa kanto. Yung tao sa kanto. Okay? Sa kalye. Yung mga katrabaho mo natin, mga kamag-anak natin, usually, simula muna yung sa ating Jerusalem muna, hindi tayo simula sa Jerusalem natin, yung malalapit sa atin. Muna, di ba? Mga kapitbahay natin. Do I feel a sense of obligation to share the gospel with everyone? Do I recognize that I owe this message to all people? Sabi ni Apostol Pablo, pagkakautang Sino ho sa atin pag may utang gustong bayaran? Taas ang kamay. Sino ho sa atin may pagkakautang na ayaw bayaran? Nakakahiya ho yung tao na hindi nagbabayad ng utang, hindi po ba? Ay, hindi nagbabayad ng utang yan. Di ba? Di ba? Ang tao na hindi nagbabayad ng utang, masama ang reputasyon, hindi ba? At usually, kung uutang yan, nahihirapang pautangan. Kasi ang reputasyon niya, hindi nagbabayad ng utang. Pero ang utang ni Apostol Pablo is paying it forward, hindi backward. Forward. Kasi binigyan siya ng ministry ng Diyos. Ililigtas siya ng Diyos. Kaya ang nais niya gawin ay itong pagkakautang niya ay hindi sa Diyos. Pagkakautang niya ay sa mga tao. Gusto niyang ibahagi din. Ganun po, ang pagkakautang natin forward, hindi backward. Hindi natin kayang bayaran ang kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Wala tayong pwedeng gawin para mabili at mabayaran ang kaligtasan. Kasi libre po yan, mga kapatid. Sa pananampalataya lamang natin na-attain, nakamit itong ating kaligtasan. At kaya dahil dito meron tayong libreng kaligtasan, napakahalaga po nito, ibigay naman natin, pay it forward. Yung pagkakautangan natin, ibigay natin forward. Regardless of background. Kung minsan mas madaling kausap yung tao na kakilala natin at i-share ang gospel. Mga strangers estranghero, hindi natin, kung minsan hindi natin madaling ma-share ang gospel. Pero hindi dapat. Hindi dapat po. So ang tanong ganito, do I harbor biases that hinder my evangelism? Meron bang mga tao na ayaw natin, itong tao ito, gusto ko pumunta sa impyerno ito, hindi ko siya share gospel dito. Ay, naku, hindi ko pwede yun. Bawal ho yun, yung ganong klaseng attitude. Galit ako dyan, hindi ko siya share gospel dyan. Kapag may ganong bias, hindi ho pwede. Bakit lahat tayo makasalanan? Ang karapat dapat nating matanggap sa Diyos ay ang kanyang puot at galit. Ngunit dahil sa kanyang matinding pag-ibig sa atin, bigyan niya tayo ng pagkakataon upang maligtas. So hindi tayo dapat unforgiving dahil tayo ay pinatawad na ng Diyos. Are there certain people it's harder to engage with? Di ba? Kung may prejudice tayo,
Ayaw ko isa yung gospel sa kanya. Panalangin po natin mga kapatid, isurrender po natin yan sa Diyos. Am I actively seeking to build relationship with people outside my comfort zone? Ayun po, kung minsan, ang isang church, sabi ko nga, komportable tayo dito kasi makakilala na tayo lahat di ba? Yung mga iba naman, hindi naman basta-basta dadayo dito dahil hindi tayo kilala. Di ba? So kailangan lumalabas po tayo dito sa ating comfort zone. Kasi dito, sino dito ang mga ligtas na at nananampalataya kay Kristo? Taas po ang kamay. Huwag po kayo mahiya. Kakahiya kayo ng Panginoon. So dito, mga ligtas na ho tayo. Ang Ebanghelyo, mahalagang malaman ay hindi lamang para sa ating mga ligtas, kundi talagang para sa mga hindi paligtas. So sabi nga niya, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Bakit ganon? Gusto daw ipangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo doon sa mga sinusulatan niya, mga tiga-Roma. Bakit? Hindi mo mga ligtas na sila. Kasi mga kapatid, ang Ebanghelyo po ay hindi lamang para sa hindi ligtas, ang Ebanghelyo po ay para din po sa atin ng mga ligtas. Meron pong dahilan. 8 po. Why do believers need to hear the gospel? Ito po, 8 ang dahilan kung bakit po mahalaga ang Ebanghelyo para sa ating lahat. Number 1, the gospel is the foundation of Christian life and spiritual growth. Pundasyon po ng ating buhay Kristiyano. Tayo po nagsisimula bilang mga Kristiyano dahil sa Ebanghelyo. At tayo nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano dahil din sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Okay? Lumalago tayo pag ating naiintindihan at lalong lumalalim ang pagkaunawa, okay? At yung pagka-appreciate natin sa Ebanghelyo. Number 2, preaching the gospel to believers strengthens their faith and equips them for greater obedience and service. Ang Ebanghelyo po nagpapalakas ng pananampalataya. Number 3, the gospel reveals the righteousness of God and is the means by which believers live from faith to faith. Ano sabi, From faith to faith. From initial faith, yung unang pagkakilala, okay, kay Kristo bilang tagapagligtas, at yung pananampalataya na nagpapatuloy sa buhay Kristiyano, na nagpapailalim tayo sa impluwensya ng banal ng Espiritu upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Matulad tayo ng ating Panginoong Hesus. The gospel, number 4, involves deep theological truths about justification, sanctification, and glorification, and needs to be understood by every believer. Yung po ang Ebanghelyo. Okay? So, ang Ebanghelyo, simple lamang po ang mensahe, yung initial message. Pero pag naintindihan natin, pag talaga natin binuksan talaga yung laman nun, ay napakalalim po. Mga katotohanan ng Ebanghelyo. Meron pong justification dyan, sanctification, at glorification. Kailangan maintindihan po natin yan upang lumalim ang ating pagkaunawa at yung talagang pagka-appreciate natin yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Number 5, a deeper understanding of the gospel empowers believers for missions and helps spread the message of Christ more effectively. Pag ating talagang naunawaan ng Ebanghelyo, talagang, grabe talaga itong Ebanghelyo. Mas nanaisip kong i-share ito. Talagang exciting na message ito kasi powerful siya. Na-empower tayo na para sa mission sa evangelism. Number 6, the gospel isn't just about entering into a relationship with Christ. It is about growing in holiness and conforming to the image of Christ. Tayo po linigtas ng ating Panginoon Jesus. Hindi lamang para hindi tayo pumunta sa impyerno. Ang ninanais talaga ng Diyos ay tayo matulad sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Maging katulad ni Cristo tayo. Mga mini-me. Alam niyo mini-me? Katulad.
ng ating Panginoon Jesus dahil tayo ay mga ligtas, mga anak ng Diyos. Number 7, the gospel reminds us believers of our identity in Christ and helps resist the temptation to compromise with the world. Pag alam po natin ang Ebanghelyo, talagang sasabihin natin, hindi dapat ako kukompromiso. Talala nyo sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, ang sabi doon? By the mercies of God, present your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your reasonable act of service. And be not what? Conform to this world. Huwag tayong kukonforme sa mundo. But be what? Transformed by the renewing of your mamabago tayo. Yung po, pag talagang naiintindihan natin ang Ebanghelyo, doon sa Book of Romans kasi mga kapatid, 16 chapters po ito lahat. Yung 1 to 11, puro doktrina po yun. Pinag-uusapan po doon ang Ebanghelyo. Chapter 12 hanggang 16, yun po ang practical Christian life. Doon ho. No? Pinag-uusapan na yun po, mga practical na gagawin natin para maipabuhay natin ang buhay Kristiyano. Number 8, the preaching of the gospel to believers builds up the church of Jesus Christ. No? Sabi ng Panginoon Jesus, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. At ano ang ginagamit ng Panginoon Jesus? Ang Ebanghelyo, mga kapatid. So, do I see the gospel as central to my ministry? To both believers and non-believers? Kaya po natin pinag-uusapang Ebanghelyo, bagaman tayo mga ligtas na, kasi lumalalim po tayo. Lumalalim po tayo sa ating buhay Kristiyano pag nakikinig natin ito. Central to my ministry to both believers and unbelievers. Napakaalala. Okay? So, am I intentional about reminding fellow believers of the gospel's power and relevance in their daily lives? How can I better incorporate the gospel into my discipleship efforts? Kasi kung minsan iniisip po natin ang Ebanghelyo para lamang sa hindi ligtas, hindi po mga kapatid. Pag lagi ho naaalala natin ang ating Panginoon Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, mas na-appreciate po natin ang Ebanghelyo. Nagkakaroon po tayo ng sense of mission, na-encourage tayo sa ating Christian life, mas lalo nating naisip makilala ang Panginoon Jesus, mas naisip natin matulad sa ating Panginoon Jesus sa ating pamumuhay. Number 3, the gospel is the power of God revealing righteousness through faith. Sabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Okay? For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Hindi ho ikinahihiya ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo. Ang bahagi ho ng Ebanghelyo, pinakasentrong aspeto ng Ebanghelyo, ay napako ang ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang krus po, okay, pag napako ho kayo sa krus noong unang panahon, hindi ho kayo mamamatay kaagad-agaran. Oras po bago mamatay ang isang tao sa krus. Okay? At talagang nakakahiya po yung kasi hubad-hubad kayo doon na masakit na, physical, okay? Ando kayo, dumudugo kayo, dahan-dahan kasi napako kayo doon at kahiya-hiya. Ito po ang sabi, ukol sa ating Panginoon Jesus. And those who passed by blasphemed Him, wagging their heads and saying, you who destroyed the temple and built it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross. Talaga namang kinukutsyan nila ang Panginoon Jesus. Kaya. Likewise, the chief priest also mocking with the scribes and the elders said, he said others, he cannot save himself. Hinihiya nila ang Panginoong Jesus. If He is the King of Israel, let Him now come down from the cross and we will believe Him. Sabi na, sige, bumaba ka dyan. Maniniwala ako, bumaba ka dyan. He trusted in God, let Him deliver him now. He will have him, for He said, I am the Son of God. Even the robbers who were crucified with Him reviled Him with the same thing. Talaga naman. Grabe,
So mga kapatid, talagang yung kahihiyan na pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus ay gayon na naman. Ang krus po ay talagang nakakahiya kung uri ng kamatayan. Ngunit, sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? Bakit? Sabi niya, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Ang ating Panginoong Jesus, bagamat kahiya-hiyaw ang kanyang pagkakapako sa krus, iba ho ang attitude ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi doon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, ang Panginoong Jesus yan, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame. Yung despising ho, iwinalang kwenta niya yung kahihiyan ng krus ng Kalbaryo. Bakit? Meron ho siyang joy. The joy that was set before him. Ano yung joy na pinag-uusapan dito? Ano yung ligaya ng Panginoong Jesus na kanyang inisip na bagamat siya ay hihiyain habang siya ay papatayin sa krus ng Kalbaryo, meron siyang kaligayahan sa puso niya. The joy, number one, of glorifying the Father. Gusto niyang bigyan ng kaluluwan ng kanyang Ama. Number two, yung joy ng pagkumpleto ng plano ng Diyos upang maligtas ang sanlibutan. Sabi ng Panginoon Jesus, yung pinakahuling sinabi niya is, it is finished. Kasi ang krus yung po, pag napako ng Panginoon Jesus doon, tapos na yung pagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Joy po yun para sa ating Panginoon Jesus. Mababayaran ko na ang kasalanan ng buong sanlibutan. Talagang may kaligayahan si Kristo doon sa bagay na yan. Pangatlong joy, yung joy of His exaltation. Kasi alam natin, dahil namatay ang Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng banal na kasulatan, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is God, okay, to the glory of God the Father. Kikilalahan ng Diyos ang ating Panginoon Jesus. May-exalt siya. So bagamat marami hong pagdadaanan ng Panginoong pinagdaanan masakit at yung kahihiyan ng pagkakapako sa krus, yun ay iwinalang, despite kasi iwinalang kwenta ng Panginoong Jesus yan, yung kahihiyan ng pagkakapako sa krus ng Kalbaryo. Para sa ating mga kapatid, do I focus on the eternal joy that awaits me when facing trials? Pag tayo po dumadaan sa mga sakit at hirap sa ating buhay, sa iba't ibang mga trials and temptations, nakafocus ba yung ating isip at puso dun sa joy natin? Yung kalungkuran ng Ama? Yung ating witness sa ibang tao? Yung ating awareness na pag tayo napagdaanan natin yan ng may tagumpay, magiging inspirasyon ang ating pananampalataya para sa ibang mga believer, para sa kapwa-Kristiyano natin. Am I willing to endure the temporary suffering or shame for the sake of Christ and the gospel? O tayo nahihiya sa Ebanghelyo? Unashamed of the gospel. It is the power of God for salvation, for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Ito pong Ebanghelyo, sabi, it is the power of God daw. Ito yung message, The gospel is the message, Ebanghelyo po, the good news of Jesus Christ's life, His death, and His resurrection. Yan po. It is the very power of God. So, ang tao po, ang kailangan lamang natin gawin ay paniwalaan ito. It is the power of God to transform lives. Okay? The gospel has the ability to save sinners, change heart, and restore a broken fellowship with God. At dahil ito ay galing din sa Diyos, divine origin, ang Ebanghelyo po ay mula sa Diyos, kaya kung ito makapangyarihan.
At ito po ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, okay? Kasi may kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at saka yung kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil makikita po natin nagtagumpay ang Diyos sa kasalanan, sa kamatayan, at kay Satanas na kaaway natin lahat. Victorious na po ang Panginoon Jesus. Sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. Magalak kayo, for I have overcome the world. Napagtagumpay ako na ang mundo. Yun po ang pagtatagumpay ng Ebanghelyo. The resurrection of Jesus is the ultimate demonstration of this power. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi ho nabuhay mula sa mga kapatay, ay ang Ebanghelyo ho, wala hong bisa. Ang Ebanghelyo yan na makapagligtas. Kasi yung tao na namatay para sa sanlibutan, ang ating Panginoon Jesus ay hindi nabuhay na maguli. Tao lamang siya. Ngunit dahil siya din ay Diyos, siya ay nabuhay na maguli. The Father raised Him from the dead. The Spirit raised Him from the dead. Jesus Himself raised Himself from the dead. That is the power of God. And to what? Salvation. At pag pinag-usapan natin salvation, mga kapatid, may tinatawag natin 3 tenses of salvation. Justification, yung past tense. Tayo po naligtas na sa lahat, sa penalty ng ating kasalanan. At meron din yung tinatawag na sanctification. Ngayon, sa ating buhay Kristiyano, tayo liniligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. At eventually, yung glorification, pag tayo nakaharap na sa Diyos, tayo na ay maliligtas sa presensya ng kasalanan. Wala na kung kasalanan pag tayo ay nasa piling ng Diyos. Yan po ang 3 tenses of salvation. Comprehensive ho ang deliverance. Hindi lamang ho sa isang bahagi ng buhay natin, kundi sa lahat ng bahagi ng buhay natin. It saves us from the penalty, the power, and the presence of sin. And it is for everyone who believes. Universal ho, tulad ng nasabi ko kanina, para sa lahat po ang Ebanghelyo. Okay? For the Jew first, and also for the Greek. Bakit? Ang ating Panginoon Jesus, nauna kong pumunta muna sa Israel. Doon muna niya ibinahagi ang Ebanghelyo. Ang kalungkot-lungkot, ang sabi sa John, He came unto His own, but His own did not receive Him. Hindi tinanggap po ang ating Panginoon Jesus doon po sa Israel. Hanggang ngayon po, hindi ho kinikilala ng Israel na ang Panginoong Jesus ay kanilang Mesiyas. Meron pa silang hinihintay na dadating. Sigurado naman po, eventually, babalik ang ating Panginoon Jesus at sa kanila kikilalanin siya bilang kanilang Mesiyas. Kaya inuna muna sila kasi they are the original people of God. At of course, tayo na rin po ay mga mananampalataya, mga anak din ng Diyos. At ito po, Ebanghelyo is for everyone who believes. Believes po, faith. Okay? Salvation is access through faith, not by works, nor rituals, or heritage. Okay? Belief is not merely an intellectual assent, but a wholehearted trust in Jesus Christ as Savior and Lord. Yung pananampalataya natin, pananalig natin sa Panginoong Jesus. And faith is a response to the power of God. So, ang mga tanong ganito, mga kapatid, do I believe that the truth of the gospel is the power of God for my salvation? Or am I relying on my own power? Tayo mga ligtas na. Doon sa sanctification na tayo, wala tayo sa justification. Inaring ganap na tayo mga kapatid. Sa ating buhay Kristiyano, tayo ba umaasa sa sariling lakas natin? O umaasa pa rin tayo sa spiritual ng lakas ng ating Diyos? Para sa ating paglago sa buhay Kristiyano. Do I live in a way that reflects the transformative power of the gospel in my life? Is my daily life consistent with the message of the gospel? And do I demonstrate the fruit of the Spirit? Galatians 2:20. Sorry. Nag-find that tayo. Alright. It is no longer I who live, sabi niya po, Apostle Pablo, but Christ who lives in me. Okay. And the life I now live in the flesh, I live by faith the Son of God who loved me and gave Himself for me. And we have the Holy Spirit,
do I demonstrate the fruit of Spirit in my life? Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such, there is no law. Nung 9/11 po, alam po ninyo 9/11, yung sa United States, yung Twin Towers, dalawang aeroplano, 747, ang nagpapalipad po ng mga terorista. Ang dami ho namatay doon, libo ho ang namatay doon sa Twin Towers na yun. At yung mga tao ho doon, kung nabaon doon sa, wala ho silang abilidad na makalabas. Kailangan ho i-rescue ho sila. Tayo po mga kapatid, mga rescuers din ho tayo. Marami ho mga tao na nabaon ho sa kanilang mga kasalanan sa mundo. At ang ating pwedeng gawin para ma-rescue ho natin sila, maligtas ho sila mula sa kanilang pagkakabaon sa kasalanan, ay pag-share ng Ebanghelyo. That's how we can help them. Tulad ho ng mga rescuers. Tayo ho tinawag ng Panginoong Jesus upang sumama sa isang worldwide rescue mission. Tayo ho, na-rescue na ho tayo eh. Dapat, dahil na-rescue na tayo, tumulong naman tayo na ma-rescue ang ibang tao. Paano ho natin gagawin yan? I-share po natin ang Ebanghelyo sa kanila. Are we as a church actively engaging in God's rescue mission, breaking through the rubble of a broken world to bring the life-saving message of the gospel to those who are spiritually trapped and without hope? Ginagawa ba natin mga kapatid ito? Dito po tayo magtatapos. Napakahalaga ho ng Ebanghelyo, not only for our own spiritual growth, but of course for the salvation of the unsaved world as well. Kaya, maging bold ho tayo proclaim yung Ebanghelyo, hindi lamang ho sa ating salita, kundi sa ating buhay. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Let's pray. Ama namin Diyos, nasa harapan po namin ang katotohanan po ng inyong salita. At ang inyong paghihikayat sa amin na huwag kaming matakot na bahagi ang Ebanghelyo. Dahil ito po ang inyong kapangyarihan sa kaligtasan. Upang ang sino mang manampalataya kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas ay maligtas sa kanyang mga kasalanan. Salamat o Diyos na kami po ay inari ng ganap. At sa kami po ay Kristiyano, kami po ay nagbabago po sa amin. Kung kami po ay may mga nagawa na sa amin ngayong araw na ito na hindi ko kanululog sa inyo, patawarin niyo kami o Diyos. At i-restore niyo po kami sa inyong fellowship. Alam po namin ang Ebanghelyo ay may ganong kapangyarihan. At sa aming buhay Kristiyano, nawa ay patuloy kami magpasailalim sa influensya ng Banal Espiritu upang maging mas katulad namin sa aming pamumuhay, pananalita, pagkilos sa aming Panginoon Jesus. Makita nawa ang Panginoong Jesus sa aming buhay. Gawin ho niyo kaming asin at ilaw ng mundo upang makita ang aming mabuting gawa at mabigyan luwalhati ang inyong pangalan, O Diyos. Ito po ang aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless us all, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, salamat sa Pagkakadilan. Hindi lamang po maliwanag ang aking narinig, kung hindi malaki rin po ang hamon. Ano po? Kapag talaga ang salita ng Panginoon ay hinimay po natin at tinignan natin at pinag-aralan, hindi lamang po masarap makinig kung hindi marami pong bagay tayong maintindihan at mahahamon tayo. Kung nagpukwento siya, naalala ko rin siyempre, may experience kong ganyan. Ano? Meron tayong mga barbero, gusto natin sharean. Nag-ingat lang tayo kasi baka may ako na bata. Meron din po halimbawa, may suki tayo magtataho, may mga ganyan tayo, mga experience. No? At nakaka-guilty kapag sa tagal ng panahon, hindi man lang natin nabanggit na tayo po yung mga anak ng Diyos o hindi natin nabanggit na sa simpleng
pananampalataya sa ating Panginoon ay mayroong kaligtasan. Naalala ko nung kumukuha ko ng NBI, yun po, mas masigasig yung si tatay na siguro 70 years old mahigit na, napaka-religyoso niya. Habang nagsasalita siya, ako nagcha-challenge, sabi ko, dapat i-share ko to. Kasi siya yung talagang nagsasabi. No? Pero nung natapos usapan, tinanong ko siya, sabi ko, kung po ba'y ligtas na? Nakakalungkot, ano sabi niya, ay, walang nakakaalam niya. Buti na lang, hindi pa binibigay. Sabi ko, ay hindi po. Simple po. Sinabi po ng ating Panginoon. Maging sa isang magnanakaw, yun ang naalala ko. Today you shall be with me in paradise. Sabi niya. Sa mga ganyan po ng katao, nakakalungkot, kung tayo po ay hindi natin. Maging hindi lamang hamon, kung hindi yung laging na ginawa ng Panginoon sa atin. Tulad po ngayon, tayo po ay magkakaloob, hindi po dahil sa offering lang. In fact, bahagi din ito ng ating ebanghelyo, ng ating pasasalamat sa ating Panginoon na tayo po ay Kanya iniligtas. Kaya, papas po natin ang paling sa mga ready po at sa gusto magkaloob ay pwede po natin ibigay yung habang tayo po ay nagkakalap, of course, pinapasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa bawat sabi sa atin na nandito ngayon, maging sa CCC, at sa mga kapatid na nanonood. Kaya po ako nang bahagi din kasi may mga nag-message sa amin, katulad ng mga kapatid na Eskweo, sila po ay meron po po at in fact, last week pa, ako na po kapatid na yan na dyan din po related kapatid na yan. Parang uso siya ngayon po. Kasi sa amin din po ang meron. And of course, pinag-represent din natin, yung nanay ni Gladys, of course, we continue to welcome. By the way, every Wednesday, hindi lamang po prayer meeting ang ating ginagawa, kundi tayo rin po ay nagkakaroon ng mga tanungan, diskusyon. No? Kung may tanong tayo at gusto i-share, nalilibyo natin doon sa 30 minutes na mahigit bago sa ating prayer, yun pong ating lesson, yun pong ating lesson. Kaya yun pong ating mga mensahe at maging yung PowerPoint, yan po ay nakalagay din po sa NCCC sa po natin. Kaya pumunta po kayo doon sa ating New Patient in Christ Church. Tapos mag-like kayo para makita po yung pangalan ninyo. At yan po ay nakaka-encourage maging sa mga kapatid, hindi lamang po dito, maging kapatid po natin sa ibang bansa. Nakakamon po, regular po yung mga ibang nasa lugar tulad ng mga kapatid natin, mga kapatiran sa Amerika. Ano po, marami po sila dyan. Maging sa Canada, sa Singapore, tinikinan ko po, sila po yung nandyan. At maging sa Australia. At New Zealand, meron din po. Sila ay regular na talagang tumitingin sa atin. Kaya dapat mahulat po tayo kasi sa kanila. Okay, sa ating pong panalangin, pagwakas at pagkatapos, pagwakas din po sa pag-awit, tawagin ko na ulit ang kapatid na din para panalangin tayo. Okay? At once a month, ba? At closing prayer, pagkapat ka ng prayer. Tayo po natin tumayo. At ipag-pray po muli yung hamon sa atin na mahagi natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ama namin, nagpe-pray po namin ang bawat isa dito sa aming kapulungan. Kami po ay iniligtas ng aming Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. At dahil lamang sa aming pananampalataya sa Kanya natapos na gawa doon, ay nasa amin na ang kasiguruhan ng everlasting life, eternal life. At kami ang Diyos ay nagpapasalamat dahil dito. Nawa magkaroon ang bawat isa sa amin, sa aming puso, ng pagnanais na ibahagi ang Ebanghelyo ng walang takot. Nawa madama namin na ito ay isang pagkakautang, hindi ho sa inyo, kundi sa mga tao na hindi pa nangaligtas, upang aming ibahagi sa kanila itong libreng mensahe, itong good news na tinatawag namin Ebanghelyo ng aming Panginoong Yesus, ukol sa kanyang buhay, pagkamatay, at yung pagkabuhay ng maghuli. Nawa o Diyos, maraming mga ligtas dahil sa aming pagtotoo, sa aming testimonya, ukol sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Yesus. Itong aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus.
Amen.